Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Andito na naman nga po ako ang nag-iisa ninyo nagmamagandang Collegiate Guides nagbabalik upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about sa TVJ, mga balitang may kinalaman po sa Itbulaga at mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, pindutin mo lang yung subscribe button and the notification bell na nandyan po sa baba para maging updated at una ka sa nilalabas nating balita. And for tonight's video, ang atin nga pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa naging matunog at usap-usapan sa social media nitong kamakailan lang. Dahil nga po Collegiate Records dito sa sinabi ni Tito Sen hinggil po sa mga nagpapakalat ng fake news. And then, ang hirit po ni Boss Joey para sa mga bashers. Nainggit lamang sila dahil magpi-50 years na ang Itbulaga plus pasok pa po ito sa top 5 na longest TV program in the world. Kamakailan din, nilinaw po ni Boss Joey, no? Ang tungkol po dito sa naging issue na 15 years na sinabi niya about sa mga bashers. So, nilinaw nga po niya na hindi Showtime ang kanyang pinaparinggan or ng TVJ sapagkat mahal nila ang Showtime, kundi ang mga bashers na nagkakalat po na nalulugi na at magsasara na ang EB. Muli nabanggit po ni Boss Joey dito sa videong ito ang pagiging pasok po ng Itbulaga sa top 5 longest TV show in the world. Sapagkat sabi nga niya, dalawa na nga lang sila ng Showtime sa noon time na tinatangkilik at nagpapasaya po ng mga tao. Dalawa na nga lang po sila and hindi nga naman daw po sa pagyayabang ang isa pa pasok po sa top 5 longest TV show in the world. And dahil dyan, meron pa rin pong mga bashers na ayaw pong tantanan ang Itbulaga at ang TVJ na kung saan, ito po sila at tinatawag namang sinungaling si Boss Joey. So, meron na nga pong ginawang pagpapaliwanag itong si Boss Joey pero tila mga bashers or ilang kapamilya fans hindi po maniwala na hindi Showtime ang pinapatungkulan ni Boss Joey. And eto po sila, meron pong sinasabi na sinungaling si Boss Joey sapagkat hindi naman daw totoo. Napasok sa top 5 ang Itbulaga sa longest TV show in the world. Sabi pa niya, ayaw daw ng TVJ sa sinungaling, or sabi pa nila, ayaw ng TVJ sa sinungaling ni Boss Joey. Pero siya daw mismo nagpapakalat ng fake news. So, saan kaya nanggagaling ang mga taong to, no? Ano kayang pinanggagalingan nila? Bakit ganito na lamang po yung hugot nila, no? Para kamuhian ang TVJ. Wala naman pong ginagawang masama, kundi magtumulong at magpasaya ng mga tao. So, may screenshot pa po sila dito mula sa Google na kung saan hindi nga po dito kasama ang Itbulaga. And sabi dito ng isang netizen, nasaan yung top 5 nila dyan? Or niya dyan? Haha, nasa pinakababa pa. And eto nga, sabi ng nagngangalang Nognog Payatot sa X, ayaw ni Joey ng fake news pero siya mismo nagpapakalat ng fake news. O diba makikita po ninyo dito Collegiate Records na ayaw po nilang tantanan ang TVJ. Talagang gagawa at hahanap po sila ng paraan para po batikusin ang Itbulaga. Eto pa, sabi naman ni Footy Flat, ang poet niya, so tinagpo niya dito si Boss Joey. Hindi rin naman kasali ang Itbulaga sa top 5 longest running TV shows in the world. Number 47 lang kayo in the world. It's not even close. Do you research kaya? Paminsan-minsan. So ayan, 'di ba, meron pa silang pang-ano po sa TVJ. And kung ito yung basihan nila, 47 pang sa buong mundo, not bad. Biruin nyo, makasama pa rin po kayo. Collegiate Records, sila kaya. No, gawa po kaya sila ng noontime show. And good luck kung mapapatagal nila ng ganito katagal na panahon. Plus pasok pa nga po sa record sa buong mundo. Anyway, meron po tayo nakikita na kahit po papaano ay pumapatol sa mga ayaw pong tumigil na mga bashers na to at pilit pong pinoprovoke ang Itbulaga para muli pong magsalita. Kasi I think kaya ganyan po sila, gustong-gusto nila na lagi pong magsasalita ang Itbulaga or ang TVJ. Sa ganong paraan, masisira po nila, no, ang image ng Itbulaga.
Anyway, sabi dito, hindi naman yan basta-basta magsasalita kung wala siyang source tulad ng nakikita mo sa screenshot. Tingin ko kulang lang sa details sa post niya, pero pag ni-research mo sa Google ito, longest TV show in the world. By episodes, lalabas ang Itbulaga. Kanya-kanya kasing gawa ng paraan itong mga bashers na para hanapan po ng butas si Boss Joey. Hanapan po ng butas ang TVJ. Actually, parang lagi nga po nilang pinupunteriya si Boss Joey. Nagsalita rin naman si Tito Sen, pero parang mas bugbog po sa negatibong komento parate si Boss Joey. Nung mga nakaraang araw, lalo na po nung unang araw ng Showtime, lagi po nilang pinoprovoke ito pong si Boss Joey na magsalita hinggil po sa napakataas sa ratings na nakuha ng Showtime sa GMA7. Hayok po sila na magsalita si Boss Joey, tapos pag pinatulan po sila, iyak naman ang iyak at putak ng putak sa social media, hindi matanggap. Sasabihin, iyakin, ayan na naman, nagpaparinig na naman, sigurado nagpapalakas na naman ang kanilang programa, sigurado talo kasi sila, kaya ganyan, nagpaparinig na naman, nagsisimula na naman daw. Yung totoo, sila naman tong nagsisimula, tinatapos lang ng TVJ or ni Boss Joey yung sinimula nila. Pero hindi nila matanggap na sila po ay sinasagot and nagmumukhang engot sa mga pinagsasabi nila kasi nasusupalpal po sila ng katotohanan. And kapag napahiya sila sa mga fake news na kanilang ikinakalat, ito po yung ginagawa nilang ganti, ang siraan ng image ng TVJ. Lalong higit po si Boss Joey. And ito guys, kung mapapansin nyo, mga birthday celebration ni Bossing sa EB yung pinapakita natin, ano? Kasi guys, wala pong preno at day off ang mga bashers na ito, Kalejita Bricaz, na kung saan ay kanila pa pong sinisilip ang birthday celebration ni Bossing and kinokonek sa nalulugang Itbulaga. Ayaw pa rin nilang tantanan and sinasabing sinungaling ang TVJ kahit may ipinakita na pong pruweba na hindi po sila nalulugi. Kasi ayon po sa kanila is that totoo daw pala ang chika. Napakalaki gumastos ng TVJ Productions. Tapos, humihina na yung kanilang ratings, therefore, naapektuhan na yung kanilang kita. So, kung patuloy daw na ganito po kalaki gumastos ang TVJ Productions, pero hindi naman napupunan ng kanilang kita, sa palubog daw po ang mangyayari niya na kanilang programa. Yung totoo na napaghahalataan lang ng mga mema. Kasi kung talagang nanood kayo, makikita nyo doon na karamihan po ng mga foods dyan, mga sponsors, galing po sa sponsor. Ang dami nag-sponsor po ng food, pati yung cake. Kalejita Bricaz, ini-issue pa nila. Grabe nga yun. Kasalanan ba ni Bossing kung marami po nagmamahal sa kanya at sa Itbulaga? And speaking of ratings, yung It's Showtime dati-rate, nung nasa TV5 pa sila, mahina rin naman ang kanilang ratings. Sumabot lang naman 2% lang din before, di ba? Pero hindi naman po sila nagsara because yung meron na po silang mga loyal advertisers na alam na marami po talagang tagahanga ang Showtime, hindi po sumusuko sa kanila. Kaya nga hanggang sa nakaabot pa sila hanggang sa GMA7 at hindi po yan nagsara. So ganun din sa Itbulaga. Meron na pong solid na ano po yan, na advertisers, and they know kasi na talagang ang fans ng EB hindi lang sa makapanood lang, deadma sa mga advertisers. Hindi, kasi talagang kapag may advertisers ang EB, mga product guys, talagang sinusuportahan ng mga Darby Cats. Binibili po talaga nila and pinapakyaw pa. So, ang mga supporters, hindi sila deadma. Kaya po, ang mga advertisers, patuloy po ang suporta sa Itbulaga. Kasi they know na lahat po ng supporters ng EB ay tumatangkilik na kanilang produkto. Just look at Maine Mendoza. Marami nagsasabi na laos sa Maine Mendoza. Hindi sikat. Wala kasi itong wala po kasi itong mga naging teleseries na
after matapos ng Aldab. So, yun yung nagiging basihan nila kapag walang teleserye, hindi active po sa pag-arte, hindi na po sikat. But, tingnan nyo naman sa sobrang dami po ng kanyang mga endorsement. Yun kasi yung mga fans niya, solid talaga. Na pagdating sa mga ino-endorso ni Maine, pinapakyaw talaga. Kaya wag basta-basta kayong umasa na malulugi ang Itbulaga. So, yun lang guys ang ating update para po sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.